Hindi mawala-wala ang ngiti ni Zeus sa kanyang labi. Kung si Kina ay gandang-ganda sa tanawing meron sa lugar na yon, higit para nakagandahang meron siyang nakakita ngayon. We reach our destination. Wika ng boses ng babaeng nakaprogram. Bumaba silang dalawa at bumungad sa kanila ang di kalakihang bahay, gawa sa kahoy at kawayan. Maging bubong nito ay gawa rin sa anahaw. Ilang alaalang nagbalik sa isip ni Zeus ng puntong yon. Mga alaala nung kabataan niya kasamang kanyang lolo at si Caesar. Mga panahong nagsasanay pa siya sa martial arts. Pinangako niya sa kanyang sarili noon dadalhin niya rito ang babaeng gusto niyang pakasalan. Nawala ang ngiti sa kanyang labi nang pumasok sa kanyang isip si Atasha. Napangakuan niya ito nung dadalhin niya ito rito pero hindi na yun nangyari pa. Kain pa may tinuturing na ni Zeus na biyaya ang naging hiwalay nila. Kung hindi dahil doon hindi niya makikilala si Kina. Mula sa kanilang kinatatayuan naririnig ang lagaslas ng tubig. Di yon kalakasan pero malinaw para kay Kina na mayroong talon sa likuran ng bahay. Dali-dali itong nagtungo roon, sinundan lamang to ni Zeus. Lalo pang namangha si Kina sa gandang meron doon. Sa dulo ng malaking batis ay ang hindi kataasang talon. Git na mas marami ang puno roon pero hindi masukal na parang alagang-alagang lugar upang panatilihin ang kagandahan noon. Naupo si Kina sa bato sa likuran nila at ubod lang ang iting nakatingin sa talon. Kinuha ang cellphone nito at kinunan niyo ng litrato. Gagawin ko itong wallpaper ko, saad nito. Salamat sa pagdala sa akin dito. I love places like this. And I like this place so much. Tumingin siya kay Kina at ngumiti. Pinagsalikop niya ang kanyang kamay habang nakapahinga ang kanyang mga siko sa kanyang hita. Pinangako ko sa sarili kong dadalhin ko ang sino mang babaeng pakakasalan ko balang araw. Alam ko sa sarili kong ikaw yon. Umihip ang preskong hangin kaya't napayakap sa sarili si Kina. Ang pisngi nito ay nagsimulang pamulahanan. Nagpatuloy si Zeus. Alam mo ba kung gaano ko kasaya nung gabing nagtapat ka sa akin? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko ng oras na yon, kaya hindi rin ako nakapagtapat sa'yo. Nung gabing niligtas kita kina Douglas, katulad ng sinabi mo sa akin, kakaibang tibok ng puso mo, ganun din ang sa akin. Pero kaakibat noon ay ang kagustuhan kong iligtas ka sa kanila. Ang kagustuhan kong protektahan ka. Katulad ng sayo, hindi ko rin maipaliwanag ang pakiramdam kong yon. Unti-unting tumaas, parehas ng kilay ni Kina habang titig na titig lamang to sa mukha ni Zeus. Nanatili tong tahimik. Pasensya na kung di ko yung nasabi sa'yo. Gusto kong magtapat sa'yo noon pero naunahan na ako ng pagkasabik. At sa parehong pagkakatao'y pagkagulat na magtapat ka sa akin. Na hindi man lang ako nakapagtapat sa'yo na kaya kita gustong protektahan dahil sa'yo nang sinasabi ng puso kong dapat kong gawin. Saglit huminto si Zeus upang tingnan si Kina sa mata. Ilang araw kong di mapakali dahil sa kagustuhan kong sabihin yon sa'yo. Wala na akong pakialam pa sa kung ano paman o sinong sasanlungat sa atin. Ang importante sa akin ngayon makasama ka. Hindi ba't yun din ang sinasabi ng puso mo? Parang halos di na humihinga si Kina habang sinasabayan ng titig si Zeus. Naratiling nakataas sa mga kilay nito habang pulang-pula magkabilang pisngi. Napakabilis din ang kabog ng dibdib nito ng puntong yon. Napuna ni Zeus na nagsimulang mamasa ang mata nito na para bang gusto nitong maiyak. Bumaba ang kanyang tingin sa labi nitong bahagyang nakaawang. Dinampot niya ang isang kamay nitong nakapatong sa hita nito. Pinisil niya yun upang bigyang init dahil sa nanlalamig iyon. Di ko alam kung ito bang tamang lugar na napili ko upang magtapat sa'yo at sagutin ano man tanong mo pero sana itong tamang lugar para mag-umpisa tayo na naaayon sa nararamdaman natin sa isa't isa. Gusto rin kitang makasama, Kina. Napangiti si Kina sabay ng tuluyang pagturo ng kanyang luha dahil sa sobrang saya. Di pa siya nagkakaroon ng anumang relasyon noon maliban kay Lance. Pero ang pag-amin niyong ni Zeus higit pang nagpapabaliw sa kanya kumpara sa gabi-gabing nababaliw siya kakaisip dito. Lahat ng iyon na isulat pa sa kanyang diary. Sinasabi mo bang gusto mo nang maging opisyal ang relasyon natin? Matamis nang umiti si Zeus gamit ang hinalaki. Pinahid niyang luha ni Kina sa pisngi nito. Tumango-tango siya. Pero paano kapag nalaman ng pamilya mo to, hindi ba sila magagalit? Makikipagrelasyon ka lang sa tulad kong nagmula sa middle class na pamilya. Mahinang natawa si Zeus. Paano kung pamilya mo ang may ayaw sa akin? Halimbawa na lang natin, si Lady Dominica. Itutuloy mo pa rin ba ang pakikipagrelasyon mo sa akin? Balik tanong niya. Saglit na nahinto si Kina, tumitig sa magkahawak nilang kamay. I chose to be with you and I only follow my heart, what it tells me to do. Ayokong salungitin ang pamilya ko at mamili kung sino sa inyong dapat kong piliin. Pero kung sa puso ko ikaw mas matimbang, I will choose you no matter what.
Nagsimulang kumabog ng kakaiba ang dibdib ni Zeus. Parehong-pareho yon ang pakiramdam niya nung gabing iniligtas niya si Kina at nang mapunta siya sa mansyon ng pamilya Alanis sa unang pagkakataon. Sa kabila nun mas nangibabo pa rin ang sayang nararamdaman niya matapos marinig ang naging sagot ni Kina. Iniangat niya ang kamay ni Kina at pinaloob yon sa kanyang kamay. Ngayon alam mo na ang sagot ko sa tanong mo? Wika niyang sinundan ng malugod ng ngiti. Binuksan niya ang kanyang magkasalikop na kamay. Saglit pinagmasdan ang nakaputing kamay ni Kina. Pagkatapos sinalikan yon. Napangiti na lang din si Kina. Di pa rin naglalaho ang pamula ng pisngi nito. Di man ito sabihan pero sa puntong yan parehas lang kabog ng dibdib nila ni Zeus na parang palihim ding nangungusap sa isa't isa. Ang masaya nilang pagkakataong yo'y naputol na mag-vibrate ang cellphone ni Kina na nakapatong sa hita nito. Kinuha nito yon at nakitang tumatawag si Caroline. Tumingin muna si Kina kay Zeus bago yun sagutin. Hello ma, nasan ka? Pwede bang dumito ka muna sa bahay ng lola mo? Meron kaming mga bisitang gustong makipagkilala sa iyo. Malambing ang boses ni Caroline kaya't doon pa lang nagduda na si Kina. Ilang saglit bago siya nakasagot. Ayaw niyang magsinungaling pero batid niya nung tinutukoy ng ina niya kaya di niya nagawang gustong pumunta sa bahay na yon. May importante po akong proyektong gagawin. Pwede po bang sa ibang araw na lang? Stop being a brat to me right now. Pumarito ka ngayon din kung hindi. Susundin ka namin dyan sa tinutuloyan ninyo. Bulyaw ni Caroline. Kompleto nag-iba kumpara sa binungad nito. Bahagya pang niliyon ni Kina ang cellphone sa kanyang tenga dahil sa pagsigaw ni Caroline. Di man yun naka-loudspeaker, mahinang narinig yun ni Zeus. Napatingin si Kina kay Zeus. Anong kanyang gagawin? Mahigit 3 oras ang ginugol nila para makapunta rito at panigurado. Pakahigit pa ang gugugurin nila pabalik dahil higit na matraffic sa gantong oras. Ayaw rin niyang ipaalam sa kanyang inang nandito siya ngayon sa isang tagong hardin kasama ng kanyang ngayong nobyo. Di magandang ideya at siguradong di magiging magandang resulta niyon. Di pa man nakakapagdesisyon si Kina ay muli niya nang narinig ang sigaw ni Caroline. I need you to be here in less than an hour. Nagkakaintindihan ba tayo? Walang nagawa si Kina para makatanggi. Sige po, ma. Pagkatapos ibaba ang cellphone, tumingin to kay Zeus nang may pag-aalala. Anong gagawin ko? Gusto ni mamang pumunta ako sa mansyon ngayon? Napabuntong hininga si Zeus. Kahit di niya itanong batid na niya kung anong dahilan noon. Matapos niyang tulungan ng pamilya Alanis at magbigay ng 700,000 dolyar sa kanila, di pa rin nahinto ang kasakiman ni Dominica at Caroline. Tinuloy pa rin ng mga tong paggamit kay Kina para magkaroon sila ng napakaraming kakolaborasyon. At ngayon patuloy ang komosyon ng mga young masters sa upper class. Lahat ng hangad na sana'y mapa sa kanila si Kina. Sinandal niya ang sarili sa malaking bato sa kanilang likuran pagkatapos tumanaw sa talon. Tuloy nang nagdidilim ang paligid dahil sa paglubog ng araw. Gusto mo bang pumunta? Sasamahan kita. Nagtatakang napatitig si Kina sa mukha ni Zeus. Seryoso ba ito ngayon? Paghihintay nila na mahigit 3 oras sa mga bisita ng kanyang lola at ina. Pero ang sabi ni Mama, dapat nandun ako sa loob ng 1 oras. It's impossible, isn't it? Napasinghap si Kina at sinandal din ang sarili sa bato. Ramdam nito ang lamig nung tumatagos sa manipis itong damit. Okay lang naman siguro hindi ko muna sundin si Mama kahit 1 beses lang. Bukod sa imposibleng makabalik sila ngayon sa Quezon sa loob lang ng 1 oras, gustong-gusto muna ni Kinang damhin ang kagandahan ng lugar na kinaroroonan nila ngayon. Napapikit to at piniyapa ang sarili sa pamamagitan ng pakikinig sa lagaslas ng talon. Sobrang 1 oras para makabalik tayo doon. Sabihin mo lang kung gusto mong pumunta. Muling napadilat si Kina at nakataas ang kilay. Tumingin sa kalmadong mukha ni Zeus. I need to, but I don't want to. Kung nagbibiro ka lang para paganin ang loob ko, honestly, hindi nakakatulong. Wika nitong sinanda na mahinang pagtawa. Pero nagawa kitang patawanin, hindi ba kabilang yon? Di tumagon si Kina. Ngumiti lang to at muling pinikit ang mata. Pero muli lang ulit itong napadilat nang marinig ang kaluskos ng pagtayo ni Zeus. Tara, pupunta tayo. Gusto ko rin makita kung sino-sino mga bisita mo ngayon. Muling napataas ng mga kilay si Kina. Are you serious? There is no way na makakabalik agad tayo doon sa tamang oras. Makahaluga ang ngumiti si Zeus. Magtiwala ka lang sa akin? Nilahad niya ang kanyang kamay upang hingin ang kamay ni Kina. Nakikita niya pa pag-aalinlangan sa mukha nito nang tanggapin nito ang kanyang kamay. Bumalik sila sa kotse. Di mawala-wala ang pagtataka sa mukha ni Kina nang sumakay ito sa loob. Alam ka bang shortcut pabalik? Takang usisa nito.
Kahit pa gumamit sila ng shortcut, imposible pa rin makaabot sila. Meron! Natatawang tugon ni Zeus. Pagkatapos niyang paganahin ng kotse, in-scroll niyang hologram na screen hanggang sa dumako siya sa car transform section. Pinindot yun at pinili ang jet car sa himpapawid. Sabay ng sinabi niyang yon, nagpalit ang panlabas ng anyong kotse. Nagkaroon to ng 2 pakpak at mas tumulis pa ang unahan nito. Tira naging kahalintulad yon ng isang jet plane. Namimilog na lang ang mata ni Kina habang pinagmamasdan ng hologram. Makikita ron kung paano nagbagong kotse ni Zeus mula sa kotse hanggang sa maging isa yung jet car. Maging si Zeus tuwang-tuwa rin na makitang napakaastig na pagpapalitan niyo ng kanyang kotse. Kahit siya pang nagdisenyo noon, hindi niya akalaing po pwede niyang gawing sasakyang panghimpapawid ang kotseng yon. Di siya magtataka kung po pwede niya rin gawin yung sasakyang pangdagat gaya na naging plano niya dito noon. Natatawang pinagmasdan niya ang gulat na ekspresyon ni Kina. Ayos ba? Di nag-abalang tumagon si Kina na parang pinagsisingkin pa nito sa isip ang nakikita nito sa hologram. Dumungaw pa to sa bintana upang siguraduhin kung totoo ngang nagkaroon ng spark ng pakpakang kotse. Nilapit ni Zeus ang katawan niya rito para suotan to ng seatbelt. Sabihin mo lang kung handa ka na. Tumingin sa kanya si Kina at nagsimula tong tumawa. Your company is truly amazing. Paano na naimbento ang ganitong klaseng sasakyan? Tinagon lang yon ni Zeus ng ngiti. Kahit siya mismo ay namamangha sa kung sino man nagtulong-tulong para buuin ang kanyang kotse. Ina-scroll niya ang hologram na screen at tumako siya sa map section. Where are we heading, Mr. Lawrence? Tanong ng babaeng boses na nakaprogram. Balik kung saan tayo nanggaling. Mahigit 20 minuto lang ginugol, nakabalik na agad sila sa Index Corporation. Di pa nga yun ang pinakamatulin ng andar. Lumapag ang kotse sa tuktok ng gusali. Parehas silang bumaba na tumatawa dahil sa kakaibang hatid na galak na naging biyahe nila. This is the craziest thing that has happened in my entire life. Sambit ni Kina habang pilit inaayos ang nagulong buhok dahil sa hangin. Lumapit si Zeus dito para tulungan to. Sinuklay ang malambot na buhok gamit ang kanyang kamay. May oras pa tayo, ba't di mo na tayo dumaan sa restaurant ng tito mo? Tumaas ang kilay ni Kina sabay marahang tumango-tango. Pagkababa nila sa ikaw ng palapag, nadatna nilang sakto papaalis si Carlos. Kakatapos lang ng shift nito. Magalang silang binati pero sa likod noon ay ang pagtataka. Mr. Lawrence, kailan pa kayo bumalik? O sisa nito? Nagtataka to dahil hindi nito napansin ang pagpasok nila, maging ang kotse ni Zeus. Kakabalik lang namin, tipid niyang tugon. Diretso na sana silang palabas nang huminto sa paglakad si Zeus. Di ba't may kotse ka? Tanong niya kay Carlos. Yes, Mr. Lawrence. Pwede mo ba kaming idaan sa Lawrence Restaurant? Thank you, Mr. Carlos. Malugod na sambit ni Kina pagkababa nila ng sasakyan ni Carlos. May malawak ng ngiting marahang nagbabataas ng ulo ni Carlos. Aalis na ako, Mr. Lawrence. I hope you enjoy the rest of your night. Baling nito kay Zeus na sinundan na mapaglarong tawa bago sila tuluyang iwan ito. Napataas ang isang kilay ni Zeus nang maunawaan ang ibig sabihin ni Carlos. Binaliwala niya lang yon pagkatapos inakay si Kina papasok ng restaurant. Pagdating pa lang nila, sinalubong na sila ni Joey. Pinadalhan to na mensahe ni Kina na pupunta sila ngayon ni Zeus kaya naman naianda na nito ang VIP lounge para sa kanila. Isang makahulugang ngiti ang binungad sa kanila ni Joey. Saglit pa sila nitong pinagmasdan at nagpalipat-lipat pa sa kanila ang tingin nito. Batid ni Zeus kung anong iniisip nito ngayon. Good evening, Mr. Lawrence. Bati ni Joey pagkatapos binalingan ng ngiti si Kina. Please, come with me. Nagtataka ang mga customer kung bakit personal sinalubong ni Joey sina Zeus. Sino sila? Mga importante ba silang personalidad sa syudad na to? I think ang babaeng yan, apo ni Lord Javier. She's Manager Alanis Nis. Bulong na sambit ng isang customer. Oh, I get it. Kaya naman pala, personal silang in-entertain ni Mr. Joey. Pagbibigay kabuluhan ng isa na nasa parehong mesa. Pagkatapos kumain, nagpaalam na si Kina sa pinsan niya sa mansyon ng pamilya Alanis. Wika ni Zeus sa driver pagkasakay nila. Nagtatakang tinignan sila ng driver sa rearview mirror bago paandalin ang sasakyan. Napansin ni Zeus ang pananahimik ni Kina sa kanilang biyahe. Nakadungaw to sa labas. Inawakan niya ang kamay nito para agawin ang atensyon nito. May problema ba? Tumingin sa kanya si Kina sa mapupungay nitong mga mata. Ngumiti ito. Wala naman, napagod lang siguro ako. Agad na pataas ang isang kilay ng driver nang marinig iyon. Ba agad ang pumasok sa isipan nito? Ang gandang babae at mukhang mayaman. Nagpa-score lang sa isang mukhang pulubi.
Sa pagmamaneho mo ito ng atensyon mo. Nabigla ang driver nang punahin to ni Zeus. Di ko naman sinabi yon, di ba? Narinig niyo ba yon? Takang tanong nito sa isip. Sigurado ka bang gusto mong pumunta ngayon sa bahay? Grandma would not be pleased to see you there. Oo naman. Pwede naman ako magpanggap na bibisitahin ko si Lord Javier. Nagkataon lang na nagkasabay tayo. Tugon ni Zeus sa mahinahong tono. At mukhang hindi pa sila legal. Muling gulat na reaksyon ng driver. Pinangungunahan ng isip itong posibilidad sa relasyong meron sina Zeus at Kina. Trabaho mo rin ba ang makinig sa usapan ng iyong mga pasahero? Muling pula ni Zeus sa driver. Nagtatakang napakamot na lang sa kiliyang driver. Inaantok na siya o ano? Sigurado siyang sinabi niya lamang yun sa kanyang isip. Paano yung naririnig ng lalaking kanyang pasahero? Ilang minuto silang nahuli sa oras sa palugit ni Caroline nang dumating sila sa mansyon. Pagkatapos magbayad may pag-aaralang bumaba si Kina ng taxi. Inawakan ni Zeus ang kamay nito para pakalmahin to. Tinignan ni Kina ang cellphone niya na hindi nito namalayan may ilan ng missed calls mula sa kanyang ina. Mas lalo pang naragdagan ang kanyang pag-aalala. Bilisan natin, I'm sure. Galit na ngayon si Mama. Marahang tumangulang si Zeus at pareha silang nagmamadali, tinungo na ang mansyon. Agad na pataas ang kanyang kilay na makita ang kaliwat kanang kotse. Lahat yon sigurado siyang pagmamayari ng mga bisita ni Kina. Pagpasok nila sa mansyon, bumungad agad sa kanila ang ilang mga kalalakihan na nakatayo lamang sa may main hall. Kanya-kanyang mga estasyon habang may kani-kaniyang pinagkakabalahan. Ang ilan sa mga to nag-uusap-usap pa pero batid ni Zeus lahat sila naghihintay lang sa pagdating ni Kina. Oh, here she is, my sweet darling. Sinalubong sila ni Dominica habang nasa likuran nito si Caroline na may pilit ng ngiti. Nasa tabi nito si Ferdinand na may blanco lang na ekspresyon sa mukha pero agad na bago na makita si Zeus kasama ni Kina. Ang tahimik na main hall na puno ng kagalakan. Lahat pa kunwaring nakamasid lang pero sa loob nagugustuhan nilang malapitan agad to at makipagkilala. What is he doing here? Kasama mo ba ang lalaking yan papunta dito? Tanong ni Caroline sa kontroladong boses. Lahat ng bisitang naro ay nagtatakang napatingin din kay Zeus. Nagkatinginan muna si Zeus at Kina saglit sa isa't isa. Makikita ang pag-aalala sa mata ni Kina. Nandito ako dahil pinapunta ako ni Lord Javier. Nagkataon lang nakasabay ko papunta dito si Miss Alanis. Pagsasinungaling ni Zeus, putol sa pagsagot ni Kina. At bakit naman papupuntahin ka pa ni Dad ng gantong oras? Sinong niloloko mo? Namewang si Caroline matapos sabihin yon. Pilit naman tong pinakalma ni Ferdinand. Who is he? Paanong kilala siya ni Lord Javier? Takang tanong ng isang bisita. I thought for a moment personal assistant siya ni Miss Alanis, that's why they arrive at the same time. Sad naman na isa pa. Don't be ridiculous. Sa gandang yan ni Miss Alanis, lalaki ang kanyang magiging personal assistant? Natatawang anima ng isa pa. Naputol ang bulungang yon na isang mahina pero maotoridad na boses ang pumailan lang sa bulwagan. Boses yon ni Javier. Pinapunta ko nga siya ngayon at bisita ko siya. You have no right to shout at him. Wika nito habang direktang nakatingin kay Caroline. Natikom na lang ang bibig ni Caroline samantalang parehas na kahinga na maluwag si Zeus at si Kina. Ano na naman to, Javier? Hindi ka ba madadala sa kalokohan mong to hanggat walang nawawala sa bahay na to? Huwag mong sabihing pag-uusapan niyo na naman ang tungkol sa martial arts ninyo ng gantong oras. Parinita ni Dominica. Binigyan lang to ng seryosong tingin ni Javier. You shameless old woman. Pagkatapos tayong tulungan ni Mr. Lawrence, ganito ang tatrato mo sa kanya? Kung pwede lang sanang ipagsigawan niyo ni Javier. Let's go, Mr. Lawrence. Marami akong gustong itanong sa'yo. Sa kabila ng pagkainis na yun ni Javier, nakuha pa nitong ngumiti. Binalingan ng tingin si Dominica at muli sa seryosong ekspresyon ng mukha nito. Tungkol sa martial arts, of course. Bakit pa lang sila ng hagdan nang marinig nilang magsalita ang isa sa mga bisita ni Kina. Kung gusto mo po, Lord Javier, pwede mo rin po akong makausap tungkol sa martial arts. My name is Daniel Ruiz, 3rd Dan Black Belter in Karate. Lumapit kay Javier at magalang na nagbow. Alam ko po mahilig kayo sa martial arts kaya meron din po akong dalang regalo para sa inyo. Nilabas ni Daniel ang dalang libro tungkol sa iba't ibang martial arts. Huminto si Javier upang tingnan iyon. Di sa naging interesado si Javier doon na intriga lamang to kung ano pa ba ang koleksyon ng libro ang hindi pa nito nakukuha bukod sa gusto nitong bilhin kay Zeus. That is so sweet of you, Mr. Ruiz. Lumapit si Caroline sa kanila. Nag-abala ka pa talagang magdala ng regalo para kay Dad. I'm surprised na alam mo kung anong hiling niya.
pag-aalo nito. Dahil doon nagkaroon ng hambog na ekspresyon sa mukha ni Daniel. Maliit pong bagay. I have a lot of this at my house. Ito po ang mga sa tingin ko'y magugustuhan ni Lord Javier. Sambit nito sa mapagyabang ding tono. Nainggit naman ang iba pa dahil tayong para kay Kina lang ang mga dala nilang regalo. Matapos tingnan lahat ni Javier ang libro, binalik niya yun kay Daniel. Masaya ako malaman, mahilig ka rin sa martial arts pero meron na ako ng ganitong collection. Pagkasabi nun, tumalikod si Javier, naiwang nakamulagat si Daniel. Javier, Mr. Ruiz is being nice to you. Di mo man lang ba siya pasasalamatan? Di nag-abilang lumingon si Javier na nagtuloy lang sa pag-akyat habang inalalayan ng katulong. Saglit na nagkatinginan muna si Zeus at Kina bago sumunod si Zeus kay Javier. Pshh! Mahulog ka sana sa hagdan. Ines na usal ni Dominica. Di nito maunawaan anong meron kay Zeus at parang mas importante pa ito kaysa sino mang bisita nila. Inawakan ni Kina ang kamay nito para pakalmahin. Grandma, don't say that. What if magkatotoo ang sinasabi mo? I am just joking, my darling. Come. Kanina pa sila naghihintay sa'yo. Mabuti na lang mababait sila at naiintindihan nila na may inaasikaso ka pang proyekto. Magilaw na ang boses niyo ni Dominica. She's so beautiful. I will make sure. Sa akin siya mapupunta. Bulong na saad ng isa. In your dreams. Hindi ba't ang pamilya niyong panghuling ranggo sa inyong syudad? Natatawang sambit naman ng isa. Pero hindi ba't ang sabi ni Lady Dominica, hindi naman bumabase sa estado ng buhay si Miss Alanis. I'm sure kung personalidad ang pagbabasihan, hindi malabong manalo ko. Nahinto ang pagbubulungan ng dalawa nang sumingit sa kanilang isang lalaki. Di man nila to kilala nila kung sinong lalaking nasa likuran nito. Nangarap pa kayong dalawa? Wala ni sino man sa lahat ng bisita ngayon ang makakadaig kay Young Master Ryle. Hindi lang sa pamilya nila ang pinakamayaman sa syudad ng Laguna, siya rin ang pinakatalentado sa lahat ng Young Masters sa buong bansa. Pabulong na pagayabang ng lalaki. Sabay silang napatingin sa tinutukoy nito. Meron tong matipunong pangangatawan habang may seryosong ekspresyon lamang sa mukha. Parehas napalunok ang dalawa nang dumako sa kanila ang tingin nito. Are you Mr. Ryle? Tanong ni Caroline. Sinalubong nito ang kakarating lang na bisita. Umamong mukha ng lalaki. Opo, ako nga. Napatingin lahat ng bisita rito at pare-parehas gumuhit ang pag-aalala sa kanilang itsura. Maging si Daniel nakaramdam din ng panliliit na makitang lalaki. Ito si Ryle Lucero, young master na nagmula pa sa Laguna. Kilala to ng halos lahat ng pamilya sa upper class sa buong bansa. Sikat to sa larangang boxing kaya't kilala rin to maging sa ilang karatig bansa. Pasensya na kung medyo nilate kami. Paghingi nito ng paumanhin. It's fine, don't worry about it. Actually, kararating lang din ni Kina kaya halos sabay lamang kayo. Naramdaman din ng ilan pa na parang mas pinapaboran ni Caroline ang presensya ni Ryle. Nabalitaan nilang nag-abot ng tulong ang pamilya Lucero sa pamilya Alanes ng 30,000 dolyar na siyang pinakamataas na donasyong natanggap ng pamilya upang isalba ang pagbagsak nilang kumpanya. Bukod pa ron, nag-alok din sa kanila ang pamilya Lucero na pakipagkolaborasyon. Come, come. My daughter is in the living room right now. Pag-aaya ni Caroline kay Ryle. Di maiwasan ng ilan na makaramdam na selos. Nakaupo sa pahabang sofa si Kina sa tabi ni Dominica, habang nakatayo naman sa likuran si Ferdinand. Binigay ni Caroline ng pang-isahang sofa para kay Ryle at ang iba pa ay nakatayo lamang. Sa kanilang lahat, si Ryle ang may kasamang butler. May kanya-kanyang bitbit ang mga to na panregalo. Dinaig pa ni Kina ang may kaarawan sa tuwing may bisita na manliligaw sa kanya. Nasa 15 young masters ang naroon ngayon nagmula pa sa iba't ibang syudad. Itong pang-apat na pangkat ng young masters na bumisita sa mansyon simula ng huling linggo na umakyat ng ligaw kay Kina. Magandang gabi sa inyong lahat. I'm happy to see na maraming interesadong makamit ang kabay na napakaganda kong apo. Natutuwang panimula ni Dominica. Inawakan nito ang kamay ni Kina na nakapatong pa sa hita nito. Lahat na nakikita nyo ay mas nasabik pa. Inaasam na sana sila nakakagawa noon. Kayo ang pang-apat na batch na mga bumisita sa mansyon para lang makita ang apo ko ng personal. I truly appreciate your efforts. Gaya na sinabi ko sa mga nauna sa inyo, di kami bias sa pagpili kung sinong nararapat sa aming apo. Lahat ng gustong manligaw binibigyan namin ng pagkakataon as long as they are suitable for my granddaughter's future. At syempre, mapupusuan niya. Papayagan namin kayong maging kaisang dibdib niya. Tahimik ang mga bisitang nakikinig kay Dominica.
Halos lahat kay Kina nakatingin. Hinihiling na sana'y mapadako man lang sa kanila ang tingin nito. Palihim na naparunok si Kina. Nakatitig siya sa sahig. Kanina tuluyan na silang nagkaroon ng relasyon ni Zeus. Para pag nalaman yun ng kanyang lola o kahit ng kanyang ina. Sigurado siya ikatutuwa ni na Dominica kapag nalaman nila na meron siyang relasyon sa isang young master na ubod ng yamang pamilya. Gayunman, nirerespeto niyang desisyon ni Zeus na itagong pagkakakilanlan nito kahit hindi niya yun maunawaan. Siguro meron si Zeus na mas malalim na dahilan kung ba't di nito po pwedeng ibunyag sa lahat ang tunay niyang pagkakakilanlan. O baka kasama pa rin yun sa pagsasanay nito? Wala siyang ibang magagawa sa ngayon kung di maghintay sa anumang magiging desisyon ni Zeus. Bahagya siyang napabuntong hininga. Darling, are you alright? You look nervous. Puna ni Dominica sa kanya. Ayos lang po ako, tugon niya, pilit ng umiti. Samantala sa opisina ni Javier pagkarating, ginala agad ni Zeus ang tingin sa kabuuan ng kwarto. Napansin niyang nabagong ayos doon. Nagustuhan mo bang bagong ayos ng kwartong to? Kunot noo si Zeus. Okay lang naman po. Mahinang natawa si Javier at kinomportable ang sarili sa sofa. Inutusan na kumuha na maiinom ang kasama nilang katulong. Si Kinang nakiisip, baguhin ang ayos ng opisina ko. Masyado kasing makalumang disenyo at pagkakaayos. Nanatiling kunot noo si Zeus nang balingan niya ng tingin si Javier. Para sa kanya, ayos naman ang kwarto ni Javier nang huli siyang pumasok dito. Naupo siya sa katapat na sofang kinaupuan ni Javier. Kamusta po ang kumpanya ninyo? Salamat sa napakalaking tulong na naibigay mo, Mr. Lawrence. Kung di dahil doon, tuloy nang naging kritikal ang kondisyon ng aming kumpanya. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Zeus. Di po ba't marami nag-aalok ng pakikipagkolaborasyon sa inyo? Kahit siguro hindi ko kayo tulungan, may sasalba niyo pa rin ang kumpanya sa lalong madaling panahon. Suminghap si Javier bago tugunin si Zeus. I'm the one who's still in charge of our company. Napagdesisyonan kong huwag pakialaman ng mga natatanggap na tulong mula sa pamilyang nag-aalok sa amin dahil lang sa umaakit ng ligaw ang kani-kanilang anak sa apo ko. Naguluhan si Zeus sa una pero naintindihan niya rin agad ang intensyon ni Javier. Plano niyo po bang ibalik sa kanila yon pagkatapos ng kompetisyon? Tumango si Javier. Ayoko na magkaroon ng utang na loob sa kanila, lalo pat alam kong wala naman silang mapapala sa pagsali nila sa kompetisyon. I am sure, ikaw lang din naman na makakatuluyan ng aking apo. Napangiti si Zeus sa sinabi ni Javier. Alam na nito ang tungkol sa naging pagtatapat ni Kina sa kanya. Pinaalam niya rin dito nung huli silang dumalaw. Napakanot noo si Javier nang bigyan niya ito ng makahulugang tingin. Paano kung sabihin ko sa inyong, kaming dalawa na po ng inyong apo, hindi po ba kayo magagalit? Mula sa isang korap, sinundan ng isa, naging sunod-sunod ang pagkorap ni Javier habang namimilog ang mga mata. Kahit binibiro mo lang ako, syempre hindi ako magagalit kung malalaman kong meron kayong relasyon ni Kina. Iniisip niya baka nagbibiro lang si Zeus. At kahit naman po mukha ako nagbibiro, seryoso po ako sa sinabi ko, totoo pong meron na kaming relasyon ni Kina. Talaga ba? Kayo na ni Kina? Kailan ba? Lumikot ang mata nito. Kanina lang po. Tumaas ang dalawang kilay ni Javier. Sinandal ang sarili sa sofa. Hindi ito makapaniwala sa nalaman. Well, I'm happy to hear that. Sambit pero iba ang sinasabi na ekspresyon ng mukha nito. Pero bakit mukha po yatang di kayo masaya? Natatawang puna ni Zeus. Saglit na tahimik si Javier at parang nag-iisip. Hindi ko gustong sabihin to, Mr. Lawrence, pero bakit parang biglaan naman ata? Hindi ba't nabanggit mo sa akin magiging malaking problema pag nalaman ng pamilya mo na nagkaroon kayo ng relasyon ni Kina habang alam niya ang tunay mong pagkakakinanlan? Isinandal ni Zeus ang kanyang sarili. Wala pa pong ibang nakakaalam. Tayong 3 pa lang naman. Tayong 5. 5? Nagpaliwanag si Zeus. Kanina dumaan po kami ni Kina sa Lawrence Restaurant para maghapunan. Saglit siyang huminto na maalala ang tanong ni Lauren. Dahil po na itanong ni Miss Lauren ang tungkol sa amin, sinagot yun ni Kina ng matapat. Ang isa pa pong nakakaalam si Mr. Joey. Tumango-tango si Javier. Kay Joey walang problema, but for Lauren, I'm not sure kung may tatago niya ang tungkol sa relasyon niyong dalawa. I'm worried baka makwento niya yun sa kanyang pamilya. Di ibibek si Zeus? Sa pagkakakilala kay Lauren nung high school sila, isa tong malambing at mabait na babae. Wala sa katauhan ng pagiging matabil at palakwento. Ano mang naging dahilan ng kinilos ito kanina, alam niyang dahil yon sa selos. Alam niyang may nararamdaman to para sa kanya, kahit kasal na ito.
Pero di siguro yun sapat na dahilan para ibunyag ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Kina, hindi ba? Don't worry. Sasabihan ko sa Joey pakiusapan si Lauren na huwag ipapaalam sa iba, kahit mismo sa kanyang pamilya. Tinagon lang yun ni Zeus ng ngiti bago tumango. Pero ang gusto kong malaman ngayon, ano na pong plano niyong mangyari sa nagaganap na kompetisyon? Plano mo bang kumprontahin sina Dominica at sabihin na ikaw ang nawagi sa kakaumpisa pa lang na paligsahan para ipahinto yon? Tumatawang saad ni Javier. I'm sure mabilis siyang papayag, lalo kung ipapaalam mo sa kanya na ikaw ang young master ng pamilya Lawrence. Napag-isipan ko na po ang tungkol dyan. Sinabi ni Zeus ang isang siko sa sandalan ng sofa. Plano ko pong sumali sa paligsahan para maging legal ang relasyon namin, parehas sa pamilya ko at buong pamilya Alanis. Saglit pinagmasdan ni Javier si Zeus habang nakataas kilay. Makalipas sa ilang saglit na naingkit ng mata nito. Naunawaan kung gusto mong mangyari. Kapag naipanalo mong paligsahan, iisipin ng pamilya mo. Naging kayo ni Kina dahil lang doon. At di nila pagdududahan ng relasyon niyong dalawa. Aakalain nilang tinanggap ka ni Kina nang dahil sa kung ano at panlabas mong kakayahan, hindi dahil sa yamang meron kayo. Tama ba ako? Marahang tumango si Zeus. Naisip niya pag nalaman ng pamilya Lawrence ang tungkol sa naging relasyon nila ni Kina, na walang pinagbabasihan magkakaroon ng paghuhukom ang kanilang pamilya kasama ng kanilang tradisyon. Aalamin nila ano nga bang tunay na dahilan ng kanilang pagmamahalan at bakit sila nagkaroon ng relasyon ni Kina. Base sa personalidad na meron si Kina, di malabong amin ito sa kasagsagan ng paghuhukom na alam itong tunay niyang pagkakakilanlan. Bago sila magkaroon ng relasyon, ang katotohanan na yun mapapawalang bisa sa relasyon nilang dalawa. Kahit pa sabihin ni Kinang mahal siya nito, hindi yan tatanggapin ng pamilya Lawrence. But the thing I'm worried about, hindi lang ang mga young masters ang makakalaban mo. Napakunot noo si Zeus. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagpakawala ng mababaw na buntong hininga si Javier bago tumugon. Alam mong di magandang pakikitungo sa iyo ni na Dominica at Caroline dahil ang tingin nila sa iyo isa kang ordinaryong binata. Siguradong di sila tutupad sa pinangako nila. Kahit pa sabihin po pwede silang lumahok ang kahit sino. Gagawa at gagawa ng paraan para hindi kayo makalapit ni Kina sa isa't isa. Mas gugustuhin pa nilang ipaubaya si Kina sa kung sino mang makapangyarihang pamilya kaysa sinong kanyang mapipili. Nabanggit ko na ang tungkol dyan sa'yo noon, mahihirapan ka. Nakunin ang loob kung hindi may papaalam sa kanilang tunay mong pagkakakilanlan. Napayo ko si Zeus at pinagsalikap ang palad sa unahan. Naisip na rin niyang tungkol doon at may plano na siya. Sakali mang mangyari yon, sa dami ng kalahok imposibleng di makikisawsaw ang sekretong organisasyon na kumakalaban sa kanyang pamilya. Isa yon sa dahilan kung bakit nagdesisyon siyang sumali sa kompetisyon. Para yung piyesa sa chessboard na kahit kaumpisa lang ng laro, pweresado na agad siyang tira dahil alam niya ang susunod na titira ng kalaban. Naputol ang kanilang pag-uusap ng kumatok. Pumasok ang katulong na inutusan ni Javier na kumuha ng maiinom. Wala tong anumang dala pabalik sa halip may pag-aalala sa ekspresyon ng mukha nito. What's wrong? Nagkakaroon po ng pagtatalo sa ibaba? Nahihirapan po mga security personnel na awatin sila. Di pa man naririnig ni Zeus ang buong paliwanag ng katulong, mabilis nang tumakbo siya pa ibaba upang alamin mismo kung ano ang nangyayari. Wala siya ibang nasa isip kung di ang kaligtasan ni Kina.